Muli po nating wini-welcome si Brother Ryan. Ayan, Ryan. Member siya ng isang church, no? Isang Christian church dito sa Riyadh. Mga kapatiran natin sa Baptist Church. Anong pangalan ng grupo niyo? Yung church niyo? Blessed Hope Christian Fellowship. Okay, Blessed Hope Christian Fellowship. Yan, Baptist ano? Baptist, okay. Welcome po. Welcome sa GCC. We are evangelicals, no? I believe wala namang pinagkaiba sa doktrina, sa mga core doctrine na tinatawag. Ituloy po natin itong pinag-aaralan natin. Narito pa rin tayo sa lesson 7 sa death of Christ. Dito sa Knowing God, the Son. For the past few Wednesdays, pinag-aaralan natin yung kahalagahan ng pagkamatay ng Lord. Ika nga doon sa nakarang pag-aaral natin, without the shedding of the blood, there will be no remission for sin. Wala tayong buhay ngayon kung hindi namatay ang Panginoon for our behalf. At according doon sa mga nakarang pag-aaral natin, ano yung naging resulta nung kamatayan ng Panginoon una sa mga believers? Number 1, it assures us of the love of God toward sinners. Because we were once sinners, katulad ng the rest of mankind. Anyway, yun naman ang sinabi sa aklat ng John 3:16, di ba? Sa Book of John, for God so loved the world, no? Yung buong sanlibutan ng mahal ng Panginoon. At kapag sinabing world, hindi lamang yung existing world now, kundi mula dun sa kaluluwa, no? Mula kay Adam hanggang dun sa kahuli-huli ng kaluluwa ni panganganak sa mundong ito. Yung dugo ng Panginoon, yung kanyang pagkamatay ay sufficient enough to cover all sins ng buong mundo, ng buong sangkatauhan. Especially sa mga believers. Hindi lamang yon, because of the death of our Lord, it frees the sinner from just condemnation. Kaya nga, di ba, paborito natin yung Romans 8:1? Yan. Now there is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. Doon napaka-specific kung sino yung mga hindi condemned. Yun lamang yung mga na kay Christ Jesus. At kung itutuloy natin yung buong chapter ng Romans, hitik na hitik yan sa mga malalalim na doktrina ng Kristyanismo. Hitik na hitik yan sa mga katuruan patungkol sa election, sa predestination, and so on and so forth. Hitik na hitik yan sa katotohanan ang salvation is eternal in nature. Even though, yes, naniniwala tayo, nalaman natin tayo ligtas nung araw na tayo yung nagtaas ng kamay, nagkaroon ng altar call, lumapit tayo, naramdaman natin Holy Spirit, then and there, nasabi natin, Lord, thank you very much, I am saved. Of course, yun yung sa point of view bilang tao. Nalaman natin na tayo ligtas nung araw na yon. Pero sa point of view ng God, before the foundation of the world, we are saved. Yun ang laman ng chapter 8 ng Romans. To the point na sabi ni Paul, if God is with us, who can be against us? No? Kasi yung mismong kompletong ginawa ng Panginoon, it completed, no? It completes yung security ng isang believer. Isa po yan sa pinaniniwalaan natin, yung security ng salvation. I know, maraming Christian denominations, they believe that ang salvation nawawala, no? Pero our church, ang official standing ng simbahan natin, no, it's not. No? Because it is the Lord who saves us to the uttermost. Yun ang sinabi sa aklat ng Hebrews. Siya yung may hawak sa atin, hindi tayo. No, hindi tayo. At napag-aralan na natin na mahaba yung bagay na yan. Number 3, it provided the basis by which the world was reconciled unto God. Again, without the shedding of the blood, there will be no remission of sin. Ang Lord kasi ang gumawa mismo ng programa, especially sa Old Testament, in order na mapatawad, maging malinis tayo mula sa ating mga kasalanan. Hindi ba nag-o-offer nga ng mga animals? Through the blood ng mga animals, ng mga pure. Kailangan malinis na animal, walang bahay-dungis, walang sakit. Mamamatay yung animals na yun in behalf ng taong nag-aalay. But we know, sa aklat ng Hebrews, ginawa na ng Panginoon yun once and for all. Ika sa aklat ng Hebrews, hindi kasi pwedeng linisin ng dugo ng hayop. No? Yung ating mga kasalanan. Kasi in the first place, hayop yun eh. Pero, itinuro ng Lord yun sa Old Testament because the Old Testament is the foreshadow of the things which is to come.
At yung katuparan ay yung New Testament. Alam natin na yung kwento ng Passover Lamb sa panahon ni Moses sa aklat ng Exodus is just a foreshadow nung gagawin ng Panginoon in the future. Siya mismo yung naging kordero. The Passover Lamb, the Lord Jesus Christ. Siya yung original. Pero nagkaroon ng kwento sa Old Testament na kung saan pinakita through do sa dugo ng tupa na ipinahid sa hamba ng pintuan ng mga Israelita by that time. So, because of the blood of the Lamb, tayo ay na-reconcile. Kasi yun naman ang ministry ng Lord to reconcile man unto God. At tayo ngayon, nang ang Panginoon bumalik sa kanang kamay ng Ama, pinadala niya yung kanyang Holy Spirit, yung ngayong ministry of reconciliation, nasa atin ngayon yun. Through what? Through evangelism. Kaya tayo nag-evangelize, hindi para dumami yung members. I know, maraming simbahan, maraming mga kapamaraanan para dumami yung members. Nagpapabasketball. Paano kayo maganda para dumami members? Magpabasketball tayo. Ano pa? Magpabingo kaya tayo para dumami. Maraming way kasi mga simbahan ngayon Ano pa yung iba? Siyempre, mag-imbita ka ng artista nang sa mo nakilala. No? Meron pa dati, may paraffol pa No? May paraffol para lamang dumami yung members. Ang evangelism, yung evangelism po, hindi naman yun meant para dumami yung members. Evangelism was meant to save the souls of men. Ayan. Magkaroon ng reconciliation between that soul at yung sa Diyos. At tayo ngayon ang ginagamit ng Lord. Kaya nga sa Matthew, di pa pinahayo tayo ng Panginoon Yun yung ibinigay niya sa ating ministry, the ministry of reconciliation. Pag-ayusin ng Diyos at ang tao through the Lord Jesus Christ sa kanyang kamatayan, through the Holy Spirit na nagko-convict sa sin ng tao na yon. Because without the conviction of the Holy Spirit, kahit pagbalik-baliktarin mo ng Biblia sa kinakausap mo, walang darating na conviction sa kanya. Magiging pilosopo lang yun. At magiging know-it-all. Yun ngayon ang ministry ng Holy Spirit. Kaya kanina hindi ba inawit natin, di ba? Yung Holy Spirit, ayan, siya yung agent of conviction, yung third person of the Holy Trinity. That is the work, the ministry of the Holy Spirit. Yung conviction. Yung dugo naman ng Panginoon, yung kanyang pagkamatay, ito mismo yung kumbaga naghugas. Yun ngayon yung tinitignan ng Father sa atin, is time tayo nagkakasala, yun ang tinitignan ng Lord. Kapag tinignan tayo ng Panginoon, yung hamba ng ating pintuan, mayroong nakapahid na dugo. And that is the blood of the Lamb, the Lord Jesus Christ. Kaya nga no wonder, kung wala yung dugo ni Jesus sa puso, sa pintuan ng ating puso, pag dumaan ngayon yung angel of death, patay ka talaga. Hindi lamang physical death ang pinag-usapan natin. Of course, spiritual death. Anyone na mamamatay na wala yung dugo ni Kristo nakapahid sa kanyang puso, they will go straight to hell. Wala nang ibang pupuntahan. Ganun din eksakto. Nagpakita lang ng napaka-physical na example sa panahon ni Moses, pero yung kaganapan talaga yung ginawa ng ating Lord. No? Ginawa ng ating Lord. Kaya nga kung titignan, kaya nga hindi pwedeng Old Testament lang ang babasahin mo Kaya nga sabi natin, since we are Christians at namumuhay tayo sa panahon na ito, kung magsisimula ka ng book study, magsimula ka sa Book of John. Kasi naroon lahat yun Yung pagka-Diyos ng Lord, andyan lahat yan. Di pag natapos ka sa Book of John, simulan mo rin ng Matthew, Mark, di ba? And Luke. Yung gospel mismo kasi yun yung patungkol dun sa lamb yung naging buhay ng lamb. Yung 4 gospels kasi, napakagandang tool nun para sa evangelism. Kasi makikita natin sa Gospels ng Panginoon, hindi naman ganun kalalim yung mga doktrinang tinuro ni Jesus Christ Salvation, acceptance, yun ang tinuturo ni Jesus Christ. And through those Gospels na dinala ng Panginoon, maliligtas ang kaluluwa. Ngayong ligtas na, lumipat na kayo sa epistles. Ito na ngayon yung tuturuan na mas malalalim, yung mga ligtas na. Kasi kung hindi mo na dumaan sa Gospel, sa Matthew, Mark, Luke, John, dumiretso ka agad sa Romans, let's say, sa Hebrews, hindi lang maintindihan yan. So, Gospels muna, Matthew, Mark, Luke, John, then those epistles. At pinakahuli na yung Revelation, siyempre. Di ba kasi sinisimula sa Revelation especially sa mga crusade. Revelation ka agad, ay papakita ka agad sino? Dragon. Bang tinatakot ba yung mga tao? Through those fear sa dragon, sa pamagitan ng takot sa pwedeng gawin ng dragon na pagpapahirap, tumatanggap tuloy sa Lord. No? Kaso, ibang fear ang pinag-uusapan natin doon. Natakot lang sila sa impyerno, natakot lang sila kay Satanas, kaya napilitan ngayon tumanggap kay Jesus. Hindi yun ang way ng Biblia. Hilaw. Amen, hilaw.
No, natakot kasi, kaya tumanggap. Pero sa kapamaraanan ng Panginoon, hindi. Ito lang yung gospel. No? Sabihin natin, kahit gatas yung binigay ng Panginoon, pero lahat kasi nagmumula doon eh. No? Doon naliligtas ang tao, doon sa gospels. Sa sinabi ng ating Lord. Meron kayong munang gusto idagdag dyan? Ano nga pala ito interaction, kung meron kayong question or comment, pwede po, pwede. Kaya nga po, lagi pinapaaralan ng Lord sa atin every time na mayroon tayong iimbitahan. Kadating kapatiran nito sa simbahan. Ipaalam natin yung tunay na gawain. Yung ano talaga, sa church. Tulad na sinabi mo po, hindi tayo ang panghikayat natin mga activity-based para tayo ayun. Iba pa nga po yung inaano nila yung networking. Oo nga, ano. Yung parang pyramiding na rin. 12 pyramiding, parang gano'n. So tayo, ang dinedevelop natin yung quality. Hindi yung quantity. Of course. Kung gagawin natin scheme na yon, bakit hindi tayo dadami? Kasi hindi kasi ganun eh. Hindi ganun eh. No, hindi kasi ganun. Oo nga, kapag tayo nag-invite, hindi dahil maraming pagkain. Hindi dahil chicken curry yung kakainin natin or what? Marami bang lalaki dyan? Hindi ganun. Hindi siyempre tayo ganun, mga kapatid. Si Jesus Christ, siya yung pang-akit natin, yung salita ng ating Panginoon, siyempre. Saka rin, siyempre, yung attitude natin mismo. No? Hindi ba after mong magkalat sa bahay, after mong sungitan yung mga kasama mo or what, saka sabing, sumama nga kayo sa church. Saka may imbitahan. Sabihin na, bira, ayoko nga, matulad ako sa'yo, masungit. No way. Nilalaki pa ng attitude, tamang attitude siyempre. Hindi yung fake na attitude. Timang ba ito? Nagluluto, bakit kaya? Something fish is going on. Yung pala after nung, kain kayo, walang problema, sagot ko na yan. Tapos nung tapos na kumain, dalo nga pala kayo sa church. Misa, alam na nila yan eh. Mayroong pakagat tong isang to. Mayroong something fishy sigurado pagtapos natin kumain. Hindi rin tayo ganun. Hindi rin. No, iba yung naging way ng ating Lord. At yun din na magiging way natin. At hindi lamang yun, yung resulta sa believers ng Christ's death, it issues in the forgiveness of sin. Of course, para saan pa at namatay ang Lord para sa atin, kundi para sa ating kaligtasan. Number 5, it is the ground of being reckoned righteous. Yan. Kumbaga ang sinasabi ni Paul dyan, consider yourselves righteous. Not because you are, per se, righteous. Because no one is righteous, no, not one. Pero yung righteousness na meron tayo ngayon bilang Kristiyano, imputed from the Lord. Nang pumasok si Kristo sa puso natin, yung righteousness niya, yun ang naging righteousness natin. Like Abraham, pinaliwanag yan ni Paul eh. No? Hindi naging righteous si Abraham kasi as in righteous siya. Kasi sinungaling nga si Abraham eh. Ilang beses siya nagsinungaling? Di ba? At marami pa siyang ginawa. Pinangunahan niya ang Diyos. Hindi makapaghintay magkaroon ng anak. Di ba? Marami. Kung si Abraham din lang, walang righteousness kay Abraham. Pero pinaging righteous siya ng ating Lord. Because of faith, kinonsider siyang righteous. Ang Lord ang nagbigay ng righteousness. Ang Lord ang nagbibigay ng holiness. Hindi nagmumula sa atin yon. It is totally the work of God. Kung paano nga salvation, 100% totally work ng God. Ganun din ang righteousness, ganun din ang holiness. Bakit ko sinasabi ito? Kasi maraming religion ang paniniwala, you can be holy. Gawin mo itong sets of things na ito, then you will be holy. Ang mga Hindu, ang mga Buddhist, yung mga yan, ganun sila. Mararating mo ang nirvana. No? Kapag ginawa mo ang mga sets of studies or nag-yoga ka or what, nag-TM ka, transcendental meditation, dumalo ka sa mga pag-aaral ni Maharishi or what, then magkakaroon ka ng holy, magiging holy man ka. Kumbaga, nangmumula sa sarili mo. Hindi yun ay tinuturo ng Biblia. Wala nang ang righteous, no? Not one eh. Holy pa kaya? Eh yung pagiging holy, gazillion times ng pagiging righteous. So kung hindi mo kaya maging righteous, lalong hindi mo kaya maging holy. So yun ibinibigay ng ating Lord. Yun ay ibinigay sa atin ng Lord, imputed by God. But ngayong ligtas na tayo, kung sinasabi natin tayo tunay na Kristiyano, genuine, then be holy. Ang sinasabi doon, since banal ka na, makita sa'yo yung pagiging banal. Be holy because I am holy. Yun ang sinabi ng Panginoon. Kumbaga, ang hinahanap ngayon ng Panginoon, yung bunga ng holiness na inimpute ko sa'yo. Yung bunga ng righteousness na inimpute ko sa'yo, ipakita mo ngayon. Yun ang pinag-uusapan doon.
Okay? So yung holiness, yung righteousness, bigay ng Panginoon through the blood of the Lamb. Ang daming wala sa mga taong wala si Jesus. Walang holiness, walang righteousness. Hindi lamang yan, walang salvation. Kawawa, ano? Kawawa. Tapos hindi ba napag-uusapan natin sa prayer meeting, kung wala si Kristo sa buhay mo, how can you pray? Na minsan ba na-imagine niyo yung hindi ka yung walang prayer, as in pag yung nagkandahirap ang buhay mo, o saan ka pupunta? Magmumukmuk ako. Yung bang hanggang pagmumukmuk ka na lang, wala kang gagawin prayer? Ako, for me, unimaginable yun. Nagkulong ka lang sa kwarto at nagmukmuk ka lang, walang prayer kasi walang Kristo. Unimaginable yun. Pero tayo hindi. Kapag nalungkot tayo, pag pumasok tayong kwarto, we pray. Meron tayong nakakausap. Sila wala. Napakahirap nung walang nakakausap, especially sa mga pagkakataong wala kang ibang makausap talaga. Ang Lord kasi laging present eh. Understanding pati. Kuya yung di ba? Marami, halos buong mundo na experience. Na kapag dumanas ng problema, ang nagiging sagot ng malalang problema, papakamatay. Oo nga, no? Kasi walang Kristo. Akala nila yun yung sagot, ano? Kawaway man ang papakamatay. Paggising nila, nasan sila? No? Kasi ang sinunod nila doon si Judas eh. Saka si Saul. Sa mga apostles, wala tayong nakitang ganyang klase ng example. Sa mga disciples ng Lord, wala. Even the Lord Jesus Christ. Si Judas, yes. Si Saul, yes. So, kawawa naman yung gano'n, yung mga papatiwakal. Ano raw ang pinagkaiba nung pumatay ka ng iba saka pinatay mo sarili mo? Ano uli yun? Naalala ba natin? Ano pagkakaiba? Distraction. Okay, so distraction yung pag pinatay mo sarili mo, ano? Yung martyr din, ba? Kaya kasama dun yung yung sirain mo yung sarili mo na. Nasa Romans din naman, chapter 1, kung alam natin. Yung sarili mo mismo, ano? Kung baga, kaya hate ng Lord, yung big deal sa Lord, yung sexual immorality. Kasi yung anything na magpaparumi. Opo, yung martyr kasi, buhay ng iba yung tinitil mo. Sinisira mo. Pero yung buhay mo mismo. Buhay mo mismo. Oo nga naman. Pag pumatay ka kuya, hindi ka pang humingi ng kapatawaran. Ayan. Doon sa... Yun. Makakapag-repent ka pa, ano? Pero pag ikaw, pinatay mo sarili mo. Wala na. Saka magre-repent sa impyerno. Yun ang kaibahan. Kasama doon sa sinabi ni Kuya Chris. Magno-note. Suicide note. Oo nga. Panginoon, patawarin mo ako sa aking gagawin. Text button to me. Oo nga. Ano yun eh? Focus mo sa Facebook. Isa lang ang sagot din sa mga ganyan. Kasi tama yun. Maraming merong suicide note eh. Humingi ng pasensya. Hindi pa nga kuya, di ba? Lalo na sa Facebook meron, di ba? Streaming. Humingi mo na ng sorry bago gawin. Apology not accepted. Yung mga ganyan. Nagsayang lang sila ng tinta sa kapanahon at ng luha sa paggawa ng note bago sila magpakamatay. Kasi hindi accepted yun. Nag-sorry ka pa, gagawin mo rin. Di ba? Saka nilamang yung sorry ka pala, ba't ginawa mo pa? Ang totoong sorry, mali pala ito, sorry, mali ito. Hindi mo nagagawin. Gaya ng pag-aaral natin ng class, di ba? Pag nag-sorry ka, dapat binago mo. Ayun. Meron kang ginagawa para maayos yung gusot na iniwan mo. Yun ang totoong sorry. Yun ang totoong repentance. Ayan, like Zacchaeus. At yun nga ang challenge natin sa mga dating mga magnanakaw no? Especially mga politiko. Born again ka na pala eh. Siguro alam mo naman yung naging buhay ni Zacchaeus. At alam mo naman kung saan nanggaling yung yaman mo. Ninakaw mo yan, right? Hindi lahat syempre, pero yung iba, alam mo na siguro gawin. Pero walang gumagawa ng ganun halos eh. Isosole. Tulad yung sa war room po yan. Yan, sa war room. Paano yun? Di ba, yung mga gamot na niya. Kaya natanggap niya yung forgiveness ng kumpanya. Oo nga. Kasi sabi nung mismo, yung bihira yung gumagawa nito. Oo nga. Binalik yun. Bali pa, di ba, maganda yung action na ibabalik mo yung ninakaw mo eh. Pero kapag binalik mo siya, lalo kang may kaso. Di ba? Pero willing siya. Pero willing siyang harapin. Di ba? Yun ang tama. Yun ang tamang sorry. Yun ang totoong sorry. Nagre-repent. Yan. So we are reckoned righteous. Even us, di ba lagi natin naririnig maging sa prayer meeting na marami kasi nagkakamali na kaya ayaw mag-pray kasi hindi ako mabuti. Baka hindi sagutin ng Panginoon yung panalangin ko. Nalilimutan nila, ang mabuti, Diyos. Mabuti yung Diyos eh. Hindi naman kinakailangan maging mabuti ka muna
bago sagutin ng Diyos yung prayer mo. Ang mabuti kasi yung Diyos. Mabuti kasi ang Diyos. Kaya nga even the sinners, like us, sino ba naman sa atin na hindi, may mga prayers tayong tinutupad, sinasagot ng Panginoon. Even though we are sinners, nagkakasala tayo. Simply because God is good. Mabait kasi ang Diyos, mabuti siya. Pero ang isa sa bunga ng kabutihan ng Panginoon, kikilabutan ka syempre. Nakakahiya, di ba? So ano gagawin mo ngayon? Itatama mo unti-unti yung alam mo namang mali na ginagawa mo sa harap ng ating mabuting Panginoon. Again, bumabalik tayo sa pinag-usapan natin kanina. Inaayos mo ngayon isa-isa. Inaayos isa-isa. Hindi lamang yon, yung naging kamatayan ng Lord po, number 6, it cleanses the conscience from dead works. Ang believer po, believers or unbelievers, may conscience. Kasi built-in sa tao ang konsensya. Yung kasi ang starting point. Yung knowledge between good and evil. Conscience ang tawag doon. May bumubulong sa'yo. Teka, mali ito. Hindi tama ito. Believers or unbelievers may konsensya. Yung nga lang po, ang kaibahan ng unbelievers, kasi alam naman natin, tainted ng sin ang tao, di ba? So, everything na meron ng isang tao, may bahid dungis, even ang kanyang konsensya marumi. Nung nagkasala po sila, hindi, kasama yun sa na-corrupt, even yun. Of course. Corrupted, maging ang konsensya ng tao. Corrupted. Kaya nga, ano sinabi ng Panginoon? Kayo nga, magnanakaw kayo eh. Pero pag humingi ba ng tinapay yung anak ninyo, bibigyan ninyo ng ahas? Magnanakaw yun ha. Pero may konsensya. Hindi niya bibigyan ng ahas yung anak niya humingi ng tinapay. No? Pero magnanakaw. Ibig sabihin, may konsensya siya, pero marumi. Hindi puro. Tayong mga Kristiyano, meron tayong konsensya, nilinis ang Panginoon. At the same time, meron tayong Holy Spirit na nag-guide sa atin. Conviction of the Holy Spirit. Dumarating kasi ang time, even our own conscience hindi kaya eh. Kaya ngayon, ito ngayon ang trabaho ng Holy Spirit. He overrules our own conscience. No? Hindi lamang yun, may mga pagkakataon kasing mali, pero hindi, sa kultura kasi namin, tama siya eh. See? Yung pang isa, yun ang ngayon ang kaso. May mga kulturang para sa kanila tama ito, according to their conscience, na nakasalalay sa kanilang sariling kultura, okay lang na mapangasawa mo yung kunyari yung pinsan mo. Kasi kultura namin ito eh. So, according to our conscience na nakaakibat sa aming kultura, okay lang sa aming asawahin yung aming mga pinsan. See, look at that. Maraming ganyan. Hindi lamang yun. Marami pang iba. Pero kung babalik tayo sa Biblia, no, which is the Word of God Himself, the power of the Holy Spirit, we will see, it cannot be. Kahit yan ang kultura mo, ngayong nalaman mo ito yung sinasabi ng Diyos, don't do it anymore. Because the Word is the Spirit. Sinabi sa Biblia yun. The Word is the Spirit. Kaya pag binasa mo siya, yung Spirito ng Diyos na sumasa atin, siyempre, lumalakas. Or yung infilling na tinatawag. No? Kasi isa lang naman yung Espiritu ng Diyos na sumasa atin, hindi makanya-kanya eh. Yung bang nag-uusap yung Espiritu. Kasi minsan may mga ganyan kasi mga example eh. Nag-uusap nga kami, Espiritu sa Espiritu. Ibig sabihin, magkaiba pa yung Espiritu natin. May Holy Spirit ka, meron akong sariling Holy Spirit, magkaiba sila, nag-uusap sila or what? Minsan kasi, kaya doon marami nako-confuse. Ibig sabihin, marami palang Holy Spirit kung ganon. No? Sinabi niya sa Ephesians 4. Ano yung sa Ephesians 4? One Father, one Spirit, Ayan. one baptism. Isa lang naman yung Espiritu kasing kumikilo sa atin. No? Isa lang, hindi yung kanya-kanya. No? Hindi. Iisang Espiritu lang naman meron tayo. Isang Espiritu. So, since isang Espiritu tayo, iisa syempre yung thought natin. Kasi isang katawan iisang ulo, and that is the Lord, in one body. So, hindi pwedeng isang katawan, maraming espiritu, maraming kaluluwa. Isa lang yun. We are the body, so isang espiritu. One head, one Father. Yun ang sinabi sa Biblia. So, yung konsensya natin, isinusuko rin yan sa ating Lord. Lord, according sa aming kultura, okay siya. Pero according sa inyong salita, hindi. Susundin ko ang sinasabi ng inyong mga salita. Diyan marami kasing nahihirapan pagdating na sa tradisyon. Alam natin yung mga pinanggalingan nating mga relihiyon, di ba? Tradisyon talaga eh. No, kinamulatan na lang talaga, kinagisnan, hindi na sila makawala. Bakit nga po pala natin ginagawa ito, inay? Yan kasi ang kinamulatan namin sa lolo mo. Bakit naman po yung ginagawa ni lolo? Yan ang kinamulatan niya sa lolo ng lolo niya. Ganun na lang kasi talaga ang katwiran eh. Kinamulatan lang, naging tradisyon, naging kultura. Naging paniniwala. Ayan. Kaya ano sinabi ni Jesus Christ? Bakit nyo naman, kumbaga, nilalapastangan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng inyong kultura, ng inyong tradisyon? Okay lang po yung tradisyon kung meron tayong tradisyon as long as hindi siya sumasagasa sa salita ng Diyos.
Pero kung ng Kristiyano na tayo, meron tayong tradisyon or kultura na alam naman natin, marang demonic yata, humahalik pa ako sa kuko ng ano, itigil mo na yon. No, itigil na natin yon. Especially sa atin, humahalik-halik pa sa kung ano-ano, di ba? Yung nakasanayan. O, humalik ka na sa batong itim. Hindi naman lang alam kung saan ang galing yan. Basta ginagawa nila, di gagawin ko na rin. O sa mga kayo, ano, yung batong itim. Yan. Dating puti raw yun eh. Kakahalik na ganun, hinihigop daw na kasi yung sin. Hindi yung dumi yun eh. Hindi naman yung, di ba? Puti raw kasi dati yun. Ngayon, naging itim dahil sa mga kasalanang hinihigop niya mula doon sa mga umiikot-ikot doon. No? Hindi sa sobrang dumi niya. Oo. Isipin mo, sang katerbang halik labi, kung kinikinin ng labi yung inihalik doon, nahalik ka rin. Imagine that, no? Gagawin kohol. Hindi man pwede may alcohol ka, pupunasan mong gano'n, nakakahiya, di ba? Holy stone yun. Yun yung nasabing maraming papahamak. Dahil kulang sa kaalaman. Yun. Yung sinabi sa Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. Yung people niya yun. Especially kung hindi pa niya people, isipin mo yung people na nga ng God, kapag lakang knowledge, napapahamak. Lalo na yung mga hindi people ng Lord. As in, zero knowledge sila patungkol sa Diyos. Ngayon yung kapahamak ang binabanggit po doon, hindi yung mapapahamak yung kaluluwa sa impyerno. Kasi magpe-perish while here on this planet. Kasi maraming Kristiyano, dahil nga sa kapahangahasan, Kristiyano, ligtas. Kaso, kung mamuhay kasi, hindi tama, alam natin, marami napapahamak because of that. Hindi napahamak yung kaluluwa kasi ligtas siya eh. Pero yung siya mismo, yung kanyang physical body, napapahamak because of what? Lack of knowledge. Doon na nga lang sa jaywalking, hindi mo alam eh. Kristiyano o hindi Kristiyano, walang sinasanto yun eh. Pag tumawid ka, masagasaan ka syempre. Naniniwala ba kayong may mga Kristiyanong nasasagasaan din? Of course. Naniniwala ba kayo may Kristiyanong namamatay na nabilaukan? Of course. Of course. Yes, ligtas ang kaluluwa, pero yung physical body napapahamak. May mga Kristiyano bang may cancer? Of course. TB? Of course. AIDS? Of course, meron. Ang kaibahan nga lang, ligtas yung kaluluwa, pero nagpe-perish yung katawan. Kayang ihil ng Lord yan, bakit hindi? Pero kung inaabuso natin, then aanihin natin yung itinatanim natin sa ating mga katawan. Di ba? Naging sa book of Matthew, di ba ko yan? Kung nagkasalang yung isang mata, mas mabuti pa yung putulin o yung mata. Diba? Tukutin. Buong katawan mapunta sa impyerno. Okay, number 7 po. It gives boldness to enter God's presence. Wala tayong karapatang lumapit sa presensya ng Panginoon without the blood of the Lamb. Alam naman natin yung parable ng Lord, di ba? Doon sa parable niya naman, dapat may tama kang kasuotan. Di ba yung wedding banquet? Isipin mo na, sa wedding ka na nga eh. Hindi ka pa nagsuot ng tamang saplot, eh di napalayas ka ngayon. And there will be weeping and gnashing of teeth. Yung kingdom ang pinag-uusapan dun eh. Yung kingdom ng Lord kasi, ang nasasakupan niya, the whole human race. Believers or unbelievers, kasama sa kingdom ng Lord. Yung nga lang, ilan lamang sa kingdom, yung talaga nagpapasailalim sa king. Yung karamihan doon, nakikikain na lang, nakikiusyoso, nakikikain, nakikipakinabang na lang sa kabaitan ng Diyos. Kasi nga raw ang Lord, kapag nagpaulan, sa masama, saka sa mabuti, kapag nagpasikat ng araw, sa masama, saka sa mabuti, yun yung kingdom ng Lord. Yun yung kasi yung common grace na tinatawag. Pero ilan lamang talaga yung totoong, nagpapasailalim sa kagustuhan ng king. Sila hindi napapalaya sa labas. Doon natin makikita yung mercy and grace ng Lord. Maging sino ka man, welcome to the banquet. Yung nga lang, siyempre alam natin, if you want to stay here, huwag kang maitapang sa labas, you must have the Lord Jesus Christ. Tama dapat yung inyong saplot. Oo. Kaso marami kasi wala nun. Kaya nga po, many are called, but you are chosen. Yan. Amen. Amen. God so loved the world. No? Lahat tayo. Lahat. As in, sinner or saints, mahal ng ating Lord. Pero syempre, yung epekto, yung efficiency, di ba? Tatanggap. Of course. Doon lamang sa mga tatanggap sa Kanya. Anything else? Gusto niyo munang mag-comment? Question? Bago natin ituloy.
So yung po yung resulta ng kamatayan ng Lord sa mga believers. So yes, we are more than victorious in Jesus' name. If God is with us, who can be against us? Because of this. Because of the death of our Lord. Ano naman ang epekto ng kamatayan ng Lord sa diablo? Kay Satan, kay Lucifer, sa mga demons, sa kanyang mga kampon. Simple lang, number 1, Satan is defeated. Tapos kaagad siya. Di ba napag-aralan natin noong nakaraan? Akala ko kasi ganun ang kwento na lahat ginawa ni Satan talaga para maipako si Kristo. Siya talaga nagpapatay kay Jesus Christ. Even me, yun ang belief ko nung araw. No? Kaya to the point, meron ka mapapanood na movie na tuwan-tuwa si Satan habang nakabayubay ang Panginoon sa krus or what, nagtagumpay kasi siya. Pero katotohanan, no, it's not. Pinigil nga niya through Peter. No, Lord, hindi pwedeng mangyari sa inyo yan. Pinigil pa nga niyang mamatay ang Lord because Satan knew the scripture. Kasi siya mismo yung kausap ng Father sa Garden of Eden sa chapter 3 ng Genesis. Siya mismo yung kausap na yung bata na isisilang ang dudurog sa ulo mo. And he knew what will happen next. Ano yung magiging ministry ng bata? That yung batang yon, which is the Lord Jesus Christ, mabubuhay siya, and after a while, masasaktan at mamamatay for the sake of many. At tapos na siya. Bilang na ang kanyang araw. No? Alam niya. So, habang ang Panginoon nasa proseso ng pagpunta sa Kalbaryo, nanginginig sa takot ang kalaban. Because he knew his days are numbered. At mababasa nga natin sa aklat ng Revelation yan, di ba? Alam ni Satanas bilang na ang panahon niya. Especially, nung ang Panginoon nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, yun na yung, kumbaga yun na yung punto na kung saan si Satan, alam na niya, it is finished. Nang sabihin ng Panginoon, it is finished, finished na rin si Satan. Kaya hindi ba na mag-resurrect ang Panginoon? Taglay na niya All authority, nasa kanya na lahat. Even yung temporarily authority na nakuha ni Satan, nakuha na rin yun ng Panginoon. Since then, Jesus Christ holds the key. In heaven, on earth, and under the earth, hawak na ng Panginoon ang authority. No? Hindi si Satan. So, yung death ng Lord, ang naging bunga nung kay Satan, he was defeated. Hindi lamang natalo, bukod doon, the devil is destroyed or rendered powerless. He is now powerless over Christians. Kaya nga, madalas natin na pag-aaralan, maling-mali yung nakikita natin sa Hollywood na portrayal ng tinatawag na, ano ba yung pagpapalayas ng masamang espiritu? Exorcism. Hindi lamang sa movie, even me, nakakita ko sa maraming, with due respect sa kanila, hindi ko ginajudge yung kanilang kaligtasan. Pero yung practices lang, kino-question ko lang yung practice, not the salvation. Because pagdating sa salvation, Diyos lang. Business ng Diyos yan. Yung practice itself, yun ang kino-question ko. Di ba? Pagdating sa pagpapalayas daw ng masamang espiritu, kandahirap sila magpalayas ng demonyo. Hindi lamang yun. Hindi lang sa hirap na hirap magpalayas ng demonyo, may part 2 pa. May sequel. Yung pong mga biktima ng kademonyohan, yung mga inaalihan po, pumunta kayo sa harapan. Ikaw na naman. Yung ba, hindi ba pinalayas na siya nung nakaraan? Di ba ang style pa ng iba? Lumayas ka, Satanas. Itinatapon kita sa bottomless pit. Yung pang isa. Sino kasi Jesus? Diyos lang ang may kapangyarihang magtapon ng masamang espiritu sa bottomless pit. Siya lang. Hindi tayo, mga kapatid. Pero yun ang laging ginagawa ng maraming mga kapatiran natin. I cast you, Satan! Go to the bottomless pit! Go to the deepest sea or ocean or what? Tapos after 1 week, nandun na naman. Hindi ba nakakahiya yung ganun? Nakakahiya yan. Wala kang palang power. Kung ako siguro nandun sa church na yung pastor, kulang ka pala sa power, ako na lang. Tapos powerless na yan Kaya nga yung pang isa. According sa Biblia, powerless na yung kalaban mo. Powerless ka dun sa powerless? Super powerless ka na kung ganun. Ang tunay na pagpapalayas ng demonyo, sa tulong ng Panginoon, walang kahirap-hirap. Submit yourselves to God, resist the devil, and he shall flee away from you. Wala nang hocus-pocus.
Pumatay kayo ng manok, no? At yung dugo, ipunin nyo sa ano. Tapos, di ba? Tapos, edi handa na. Pastor, ano po gagawin namin dito? Ready na kami sa ano, sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Lutuin na yan. Magpapaluto lang pala ng ano, dinuguan. Para sa Bible study. Kasi mamaya pagod ako. Kung naranasan po kayo, sa Pilipinas pala naging Kristiyano kayo at nagawa ninyong umikot sa mga churches, you will see things na hindi dapat ginagawa ng isang Kristiyano. Ulitin ko po, hindi ko kinukwestiyon ang kaligtasan nila. Just the practices na ginagawa. Kaya nga dapat laging back to the Bible. O, teka, bakit ganun? Tinatapon niyo sa bottomless pit yung ano, no? Sa Biblia yun, na ang tao pwede magtapon ng masamang espiritu sa bottomless pit or what. Dapat bumabalik sa Biblia. No? Bumabalik tayo at to be honest with you, you will see things na hindi talaga biblical. Yun ang nakakalungkot na part. Yung practice lang naman nagkakaiba-iba. No? Pero hopefully, dumarating na yung time na unti-unti na itatama yung mga yan. Kasi ako yun mga nakita ko nung araw eh. At ngayon naman, sa YouTube, makikita mo na yung ginagawa nila. Na para silang nagda-Dragon Ball Z dun sa stage na lahat ng tamaan ng apoy, bumabagsak or what. No? Hindi lamang si Satan, siyempre yung leader, siyempre lahat ng kasama niya. Principalities and powers are defeated. Because of the death of the Lord, talo na silang lahat. Siyempre pag natalo yung king, bagsak na rin lahat. Parang sa chess lang yun, di ba? Hindi yung, wala na yung queen, wala na yung king, tumatakbo pa yung ano mo. Di ba yung king pag tumumba na siya, talo na lahat kahit may queen ka pa? So, ganun din sa pinag-usapan natin. Kung talo na si Satanas, hindi pwedeng yung kanyang general, panalo pa rin. Bagsak na sila lahat. No? Bagsak na silang lahat. Kaya po tayo, kung sakali man dumating ang time, biglang merong inalihan na masamang espiritu sa mga compound ninyo, wag naman kayo masyadong Siyempre, prayer. Ano sinabi ng Lord? Ano raw dapat gawin kapag ganun? Prayer and fasting. O bakit ang lakas mong kumain? Magpapalayas ko ng masamang espiritu. Parang baliktad yata sinagawa ng Lord. Ang Lord nag-fasting, ikaw fast eating ang ginagawa mo. Kaya nung nagpapalayas na siya ng demonyo, hinihingal. Hinihingal. Kaya taas ng nananakit yung batok. Nananakit yung batok. Marami namang pinakita ang Lord na examples eh. Sinasabi naman niya katulad nga nun, pagpapalaya sa masamang espiritu, prayer and fasting. Hindi lamang yung submission first to God. Submission to the will of God, prayer, fasting. Then resist the devil and he will flee away from you. Kasi iba kasi hindi pinapakinggan yun eh. May sarili silang Biblia. May sariling kapamaraanan. Kasama na nga yung patungkol sa manok at marami pang iba. Ano naman ang bunga nung kamatayan ng Lord sa material universe na kinalalagyan natin ngayon? Because we are in the material universe. At nakikita natin sa Genesis 1 yan. All things are reconciled to God through Christ's death. Alam niyo yung muling pagkabuhay ng Panginoon, yung cross itself, yung Golgotha, yung lambak ng mga bungok, yun na yung turning point ng whole creation. That is the turning point. Kasi we know, from Adam, na-corrupt yung creation, di ba? Cursed, naging cursed. Nawala ang Eden, nawala ang paradise. But ang naging turning point yun, yung mismong cross, nung mamatay ang Panginoon, especially nang siya ay muling nabuhay. Unti-unti na yun, nire-restore ng Panginoon ng lahat. Pero ang una niya nire-restore yung puso ng tao. Yun ang una sa lahat. Kasi yun ang nakokorrupt eh. At yung puso kasi ng taong dahilan kung bakit even the physical universe itself corrupted na rin. So ang inuuna ng Panginoon, yung tao. No? Bawat tao. So, na-reconcile. At kaya nga, pagdating sa Book of Revelation, hindi ba magkakaroon ng new heaven and new earth? That is because of the cross. Doon lahat, nagsimula ang lahat. No? Unti-unti, dahan-dahan, nagawa uli ng Panginoon na i-reconcile ang lahat sa ating Diyos Ama. So, simulan natin sa creation. Doon sa mga things na na-reconcile. Number 1, creation itself. Romans 8:21, that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. Darating ang time, at mababasa po natin yung sa aklat ng Isaiah, no? Kapag na-restore ng Panginoon yung paraiso,
Di ba? Ang maganda kasi yung pagkakakwento sa Isaiah yung araw, isusuot mo yung kamay mo sa lungga ng mga ulupong, hindi ka tutuklawin. Baka nga kilitiin ka pa eh. No? Yung daw tupa, matutulog ng katabi yung mga leon. No? Hindi lamang yun, ang isa sa nakakatuwang naging kwento sa description ng Isaiah sa mga panahon na yun kapag nare-restore na ng Panginoon ng mundong ito. Yun daw mga yung mga espada, yung mga sibat, i-convert yun. No, magagawin panggapas, maging yung mga weapons of war, mababago siya, magiging weapons of peace. Pati yun babaguhin, ibabalik ng Panginoon. Kasi kailan ba nagkaroon ng espada? Si Adan ba meron? Si Sibat ba sila doon? Wala. Nang mag-fall ang mankind, naging wild yung mga animals, naging dangerous ang kapwa-tao, doon natuto ang tao ngayong lumikha ng mga sandata to defend themselves. Are you going to defend yourselves against God? Hindi ka naman sasaktan ng Diyos eh. Di ba? Sasaktan ka ng hayop na naging wild because of sin, sasaktan ka ng kapwa mo tao, even your own brother. Right? Like Cain, kay Abel. Doon natuto ang taong yung gumawa ng mga armas na pandigma. Pero pagdating ng time na yan, pag-uusapan natin, lahat ng yan i-convert yan into instruments of peace. So napakaganda, no? Napakaganda ng mga panahon na yan. Kaya ako medyo inelaborate yun kasi maraming nagtatalo patungkol sa barel. Hindi ba naging issue yung barel? Para saan ba talaga yung barel? For security o para lalo kang malagay sa kapahamakan? Hanggang ngayon, debate kasi yan eh. Debate kasi siya, lalo na sa US. Di ba, ang daming massacre na nangyayari sa mga schools. To the point, pinag-uusapan nila, iban na ang barel. No? Magkaroon ng gun ban na tinatawag. Pero of course, alam natin, hindi ganun kadali, especially sa kanila. Mga nanggaling sa mga cowboy yung mga yan eh. Sanay na may barel sila. No? Maluwag sila pagdating sa barel kasi karapatan mo i-depensa nga naman ang sarili mo. Pero nako-question na siya ngayon. At nahati sa dalawa ngayon ng tao. No? Okay ba or hindi? Mahirap isolve yan. Mahirap isolve yan. Pero one day, isosolve mismo ng Lord. Iko-convert niya lahat ng weapons of war, defensive weapon into instruments of peace. Panggapas ng yung ginagamit natin sa panggapas ng palay, di ba? Babaguhin ng Lord 'yan sa araw na 'yon. At napakaganda. Tapos yun nga, yung mga mababangis na hayop magiging maamo ulit. Yung mga gagambang takot na takot ka pag nasa banyo, yung nakaganon, magiging friendly na siya. Di ba? Hindi ka na matatakot. Di ba? Ibabalik yung original form ng evil. Ayan. And of course, paradise will be restored. And more than that, because we know new heaven and new earth will come sa mga panahon na yan. Doon tayo excited. Doon tayo excited. At number 2, sa mismong heaven, what will happen? Hebrews 9:23-24. Thus it was necessary for the copies of the heavenly things to be purified with these rites, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. For Christ has entered not into holy places made with hands, which are copies of the true things, but into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. Kaya nga hindi ba merong kasabihan? Napansin niya ba yung Star of David? Yung nasa ngayon, yung nasa laptop ni Rodmart. Yung flag ng Israel, di ba? 2 araw yun eh. 2 araw nakaturo sa taas, isa nakaturo sa baba, pinagsama. No? Kumbaga, in heaven, so is below. Kumbaga, kung ano may nasa langit, let it be done. Yun eh. Dalawang triangle, isa nakaturo sa taas, isa nakaturo sa baba, pinagsamang ganyan. Yun nga yung Star of David. Kumbaga yung sinabi ng Lord sa kanyang prayer, di ba? Yung sa Our Father, di ba? Yung turo ng Panginoon. Let thy will be done on earth as it is in heaven. Sa ating mga makasalanan, it's so very, very hard to replicate the holy things of heaven. Pero one day, the Lord will change that. Kasi siya mismo ang magbabalik ng prototype. Kung ano yung prototype, yung original niyang pagkakadesign, ibabalik niya yon. Kasi hindi tayo maasahan sa ganyan. Because we ourselves, yung sagot natin sa sarili natin mga problema rin naman eh. Right? Nung araw, mga 18th century, ang sagot ng tao sa kahirapan or para sumagana ang buhay,
kumbaga, maging madali ang access sa food. Di ba, Industrial Revolution. Kinrate ngayon ng tao sa Britain, yung tinatawag na combustion engine. Nagsimula ngayon ng train. No, because of that, nagsimula ang train, nagsimula yung Industrial Revolution. Napabilis ngayon yung biyahe ng mga ng mga goods. Napabilis yung biyahe ng tao. Doon ngayon nagsimula ang lahat. After nung train, nagkaroon ng kotse, nagkaroon ng barko, nagkaroon ng jet. Napabilis lahat. Pero in the long run, ano naging bunga nun sa tao? Napabilis din ang buhay. Walang pinagkaiba sa mga instant goods, sa mga instant foods. Di ba, hiling natin sa instant noodles, di ba? Pero kung yan ang laging mong kakainin, instantly mamamatay ka rin. Di ba? We know kung ano meron sa mga pagkain ngayon. We know these things. Ibig sabihin, ang point ko ganito, maraming sagot ang tao sa kanyang problema na in the long run, yun naman na magiging problema niya in the future. Ang Lord, mahusay siya sa ganyan. Yung sagot niya ngayon sa problema, hindi mo magiging problema after many, many years. It will still remain the problem solver. Yung mismong sagot ng ating Panginoon. Kasi tayo ganun din. Pag sinagot natin ang problema natin, problema ang magiging bunga in the long run. Tama po. Doon pa lamang sa Book of Genesis, doon sa buhay ni Abraham at saka ni Sarah, instant na sagot sa pamamagitan ni Hagar. Hagar, Problema ang naging kinalampasan. Amen. Consequence. Kumbaga, sa gabi sa pinag-aralan namin, sa buhay nung naging asawa ni Jacob. Si Rachel, pinanguna. Gano'n na naman, naulit na naman. Ibinigay yung kanyang alipin para magkaroon. Hindi na natuto, Kaya mahalaga yung kapag may problema tayo, humihingi talaga ng wisdom mula sa Lord. Lord, ituro mo sa akin ano po yung sa amin kung ano po yung pinakamagandang sagot sa problemang ito na in the long run hindi magiging problema in the future. Pwede naman hingin yan wisdom from above nga If anyone needs wisdom, just ask God, magbibigay siya ng wisdom. Yun ang kaibahan nung sinosolve mo yung problema with wisdom. Kasi yung sagot mo ngayon sa problema mo, hindi mo po problemahin later on. Problem solver pa rin siya. Kapag mayroong wisdom from the Lord. At yun ang hinihingi natin each and every time. Hanggang doon muna tayo. Meron pa kayong gusto idagdag? Question or comment? Any kind of question? Saka ko na itutuloy yung susunod kasi ayokong masyadong i-compress. Last kasi, ang daming questions no? Nag-pop up. Sige lang, mag-isip kayo. Baka meron kayong gusto itanong. Kasi yung susunod na part, gusto kong maglaan ng time. Kasi medyo siya, doctrinal, yung susunod na part. Sige, question. Any po? Any. Pinost niyo po sa YouTube kung sa Israel. Yung tinanong ko sino si Jesus para sa kanila. Ano yun? Di nila kilala, gano'n? Ayaw nilang kilalanin. Oo. Kasi hindi ba ang sagot nila doon, wala kaming kinalaman sa kanila, si Jesus Christ sa mga Christians, wala rin silang kinalaman sa amin. Totally zero. Zero relationship. Ganon sila pagdating kay Jesus Christ. Zero. No? Kasi kung pag-usapan natin, alam lang Biblia Alam naman nila Alam nila na yung Torah, alam nila yung patungkol si Messiah, pero hindi sila naniniwala na si Jesus Christ yung Messiah. Pero kung tutusin, may point sila In a human perspective, may point sila. Kasi nga naman, ang sign daw ng dumating na yung Messiah, na ang taong ito yung Messiah, dapat magkakaroon na ng templo. Hanggang ngayon kasi walang templo ang Jerusalem Hindi sila makapag-worship kay Elohim ng klase ng worship na ginagawa ng panahon ni Solomon kasi walang temple. Para sa kanila, pag dumating yung Messiah, ipagtatayo sila ng temple, maibabalik ngayon yung temple worship. Hindi lamang yun, magkakaroon ng peace. Mawawala ang war, parang paraiso. Pero sabi nila, kung talagang si Jesus, yung Messiah, bakit puro wars? Oo nga naman, bakit puro conflict? Hindi lamang yun, nasaan ang temple namin, bakit wala? So in a human perspective, sang-ayon sa kanila, oo nga naman may point, kaya hindi sila naniniwala. But then again, of course, we know, because they lack faith. Kasi pinangako ng Lord yun na darating. Kailangan munang mangyari kasi. Kasi meron tinatawag na the fullness of time. Sila kasi ang gusto nila,
mangyari yung inaasahan nila sa panahon na ganito. Nagseset sila ng schedule nila. Hindi ganun ng Diyos kasi eh. We must wait for that time, for that schedule na ibibigay ng ating Lord. But they lack that kind of wisdom, syempre. Kasi iba yung katuroan binabasa nila. Meron pa po? Ang ina-expect kasi nila kay dun sa Messiah parang warrior type ang dating. Yan. King. Amen. At earthly king ang kanilang hinahanap. Ayun. Diba, nung pagkatapos niya magpakain ng 5,000, gusto siyang talaga bilang hari. Ayan. Pero alam naman natin, si Jesus Christ na nagsabi, yes, I am a king, but my kingdom is not here. Ayun. Because my kingdom is spiritual. Amen. Yun yung hindi nila Yes. Naririnig nila yan, pero hindi sila naniniwala. Until now, they're blinded. Pero ganun pa man, doon sa pinag-aralan sa Book of Romans, darating kasi yung time na kahit ganito yung naririnig natin sa bayang Israel, sila yung pinili. Amen. Sila yung piniling bayan Kaya nga sabi, na even though tayo, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Hudyo, tayo mga Hintil ay naligtas, we don't have the right na magmalaki dun sa mga Hudyo. Kasi sila yung piniling bayan. Kung ang Diyos daw ay nagalak nung kumilala ang mga Hintil sa Kanya, how much more kapag yung kanyang piniling bayan ay kumilala? Yeah. At darating yun. It will come. No, it will come. Ayun ang hinihintay din natin. 12 tribes. Yung love story ng Israel sa Diyos, babalik yun. Na babalik. Ano pa po? Baka meron kayong gustong idagdag? Ang Biblia ko po kasi meron siya tinatawag na yung term na fullness of time, isa yung sa paborito ko Kasi ang Diyos kasi ganun siya Halimbawa, maraming tatanong, bakit hindi pa ngayon, bakit yung huling panahon, bakit hindi pa ngayon? Pwede bang yung second coming ngayon na? Or what? Una, may mga signs naman kasi sa Biblia yung sinabi bago yung second comings, di ba? At nangyayari ng isa-isa. At ang ultimate sign nga, yung pagpapakita ng Antichrist. He will reveal himself. At isa rin sa sign, yung kapag na-restore na yung temple sa Jerusalem. Di ba? Kasi hindi lamang yung kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon. Kasi hindi pa kumpleto yung mga kaluluwang maliligtas Ganun lang kasimple yun. Nasa Biblia naman yun Kapag kumpleto na yung mga dapat na maligtas, then the end will come. Hindi pa kasi kumpleto. So kung pag-usapan natin, may number pala yung maliligtas. Yes. But only God knows kung ilan. Not us. What we know is, hindi pa kasi nakukumpleto yung mga kaluluwang dapat maligtas. Kaya hindi pa nangyayari yung wakas. Pag dumating na yung time na yun, yan na. But of course, we never know kung kailan. Pinagpapasa Diyos natin yan. Isa sa mga sign, nalagana pa salita ng Diyos sa lahat ng dato. Which is nangyayari na, right? Kaya nga may mga tanong ko na nag-aano sa mga Bible study. Paano po kuya yung mga nasa liblib na lugar? Paano makakarating ang ngayon, modernong panahon na tayo. Oo nga. Merong kumukuha ng tuba, may dalang laptop sa taas See, look at that. Nakita ko ng tasaday, nagbabrowse sa Facebook or what. Anyway, God knows how to deal with those people. Alam niya yung dapat niyang gawin sa mga taong yan. Kung meron talagang nasa kuweba, ang Lord ang gagawa na naman ng paraan para yung liwanag niya makarating sa mga taong yon. Doon sa kapamaraan ng hindi natin kayang i-imagine. Because God is that powerful. Hindi siya nawawalan ng kapamaraanan. Bukod sa technology, maraming way ang Lord. No, maraming way. Kasi nung nagbumulong siya doon sa mga taong nasa kuweba, pwedeng gawin ng Lord yun, of course. Personal na revelation sa mga tao na yan. Even without technology, kayang gawin ng Lord yun. When the time comes. When the time comes. Saka yung nangyayari naman ngayon pasimula pa lang naman yan ng matinding kahirapan. Sabi yan sa Mateo 24. Kung tayong mabagapag, kung nakakarinig tayo ng mga digmaan, labas bansa kapwa bansa, mga lindol. Kasi pasimula pa lang ng kahirapan yan. Birth pain na tinatawag. Birth pains. Ako ang isang ultimate sign for me yung kapag nakita nating nagtatayo na ng temple sa Jerusalem, that's it. That's it. Si Trump, hindi ko sinasabing si Trump ang Antichrist pero si Trump kasi magtatayo yung daw US Embassy, ililipat na niya sa Jerusalem. Nasa Tel Aviv kasi ngayon yun 'di ba? Kaya hindi naglalagay sa Jerusalem kasi nga yan yung pinaka-hottest place on earth. Pinag-aagawan ng mga Muslim, ng mga Christian, ng mga Hudyo especially. Hindi walang pwedeng magsabing akin yung Jerusalem, wala. Para sa lahat yun open yun. Pero ang paniniwala kasi ng Israel, Jerusalem ang eternal capital nila.
And they are waiting for that temple. Kapag naitayo na yung temple na yun sa Jerusalem, then will come. Kasi yung templo, dun kasi maglalagay ng yung Antichrist ng bababuyin niya kasi yung temple according sa Book of Revelation. Ngayon, ako excited din sa nakikita ko ngayon ginagawa ni Trump. Who knew, baaring forerunner siya ng Antichrist or what, maaaring hindi siya, pero forerunner. Kasi we will never know. At hindi natin kailangan mag-ubos ng panahon para malaman kung sino ang Antichrist. Kasi i-reveal naman niya ang sarili niya Hindi mo na kinakailangan pang magpakahirap. I-reveal niya ang sarili niya. Pero yung ngayon temple, who knew, kapag nalipat na yung US Embassy sa Jerusalem, those are the first steps para magkaroon sila ng power, ng guts, na magtayo na ng templo mismo doon sa Jerusalem. Kasi until now, hindi matahimik ang mga Jew. Kasi hindi sila nakakasamba. Mahirap niyong hindi sumasamba sa Diyos. Yung mga Levites nila nakakalat around the world. Pero nakaredy na yung gamit. May nakabasa akong libro. Nakaredy na sila for worship. They're just waiting for the exact time, for the exact na pagkakataon na yung temple maitayo na nila. Then they will worship. They will call yung lipi ni Levi around the world. Alam nila kung nasan yung mga Levites. Alam nila. Kasi sila lang ang pwedeng mag-serve sa temple. Ayan. May listahan kasi sila ng mga pangalan kung saan tribe ka nang galing. Hanggang ngayon ginagawa nila yan. Kung paano ng panahon ni Jesus Christ, di ba? Si Jesus Christ mismo, mula sa kanya, pabalik kay Adan, may listahan. Ganun sila until now, ang mga Israelita. So yung mga angkana na Levi, when the time comes, tatawagan isa-isa yan, magpapupunta ng Jerusalem yan, they will worship God doon sa templo. But then again, that is the sign of the last days. That will be the sign of the last days. Paano ko yung Ark of the Covenant? Paano wala ko? May kailangan sa temple nila. Ayan. Biblically, yung Ark of the Covenant kasi, nung makita muli na sa langit, sa Book of Revelation, nakita ni John na yung Ark of the Covenant nandun sa langit. But of course, yung physical aspect nun, hindi rin naman naging malinaw sa Bible kung makikita ulit. Kasi nung mali kasi makita yung Ark of the Covenant, nasa langit siya. Walang sinabing natagpuan sa Ethiopia, natagpuan dito or what. Maybe, merong fake ones na gagawin. Kasi maraming way yung Antichrist Marami silang way. Kasi tama yung sinabi ni Kuyang, kasi without the Ark of the Covenant, walang templo. Kaya may mga diggings ngayon around Jerusalem. Yung mga Muslim galit na galit. Ayaw nila. Kasi alam nila, pag nakita itong Ark of the Covenant, tapos na tayo. They cannot stop Israel. They cannot stop Israel. Kahit pag samasama yung puwersa nila, kapag gusto ng Israelita, especially pag nakita yung Ark of the Covenant, magtatayo ng templo. Regardless na magiging reaction ninyo, even the US or Russia. Hindi nila intindihin yan. China, sino sila para kay Elohim? Hindi intindihin ng Israeli, ng mga Hudyo. Hindi sila intindihin. Because they have this belief na if God is with us, of course like us, no one can be against them. Anyway, ang protection kasi ng Panginoon naroon They will destroy themselves, katulad ng Syria. Isa sa mga kalaban ng Israel, number 1 doon sa region na ito na pwedeng tumiri sa kanila. Tapos na, right? Wala silang kahirap-hirap, nanonood lang sila. Winasak ng Syria ang sarili niya. Winasak ng Iraq ang sarili nila. Winasak ng Libya ang sarili nila. Saudi na lang hindi, saka Iran. Kaso may Russia pa kasi, may China pa Pero pag sama-samahin lahat yan, wala silang panama sa Israel. They will self-destruct. Kapag yung mga bansang yung kumilos against Israel, they will destroy themselves in the process. Pero darating ang time, siyempre, yung Gog and Magog, they will come. They will try to destroy Jerusalem. But the Lord will be there. Siya ang wawasak diyan sa mga yan. Doon sa tinatawag na Armageddon. Amen. Isipin mo, yung mga pinag-usapan natin ganyan, saang fictional book mo makikita yung ganyang klase ng kwento? Yung mga fantasy books or movies na pinapanood natin, they are nothing compared sa totoong mangyayari in the future sa Israel.